yan na nga mga kabayan, magandang araw ho sa inyo lahat, saan man ho kayo oras abutan ng ating hong pag-upload ho ng ating hong live ngayon. Nako, masayang araw po sa lahat po ng ating mga kabayan, lalong-lalo na ho sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kabayan, ng mga OFW, kumusta po kayo? Panibago pong video, reaction, analyze, opinion ang inyong masasaksiyan dito po sa Brothers Travelers. Kumusta po kayo? Tara, samahan nyo ako mga kabayan. At ito ho ang atin ho mga panibagong upload ngayon hong araw pong ito. Atin hong pag-uusapan mga kababayan, ito pong napakainit na talakayan. Ano ho? At pag-usapan ho natin mga kabayan, BBM is Lord. Mukhang napapalitan na ano ho ang pangalan ng JIL. Sa magitan po ng BBM is Lord. Jesus o Jesus save Villanueva. Ayan. At JIL member, ayun mga membro ko ng JIL nag-aalisa na. Ayan, mga kabayan warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Nako, ito po mga kabayan ang delikado, mga kabayan Oo, yung warrant of arrest mga kabayan dito ho kay Senator Rodante Marcoleta ay mukhang nagkakagulo ho. Mukhang nagkakagulo ho dyan sa pagsisilbi ho ng warrant of arrest. At ayan ho Ayan. Yun ho. Ayan. Pag-usapan ho natin mga kabayan. Tara, pag-usapan muna ho natin to. Okay, mga kababayan, ito na nga, ang kwento. May bali-balita ho na may kapalit po mga kabayan ang paglipat ho ng bakod nito pong si Chis Escudero at saka po mga kabayan, nito hong si Joel Villanueva. Ngayon mga kabayan, matapos hong lumipat mga kabayan ng bakod, bigla ho mga kabayan, pinitik mga kabayan. Eto na, eto na mga kababayan, mukhang pinitik na po mga kabayan, ni Bambam mga kabayan. Ayan na nga mga kababayan. Ang sabi ho dito mga kabayan, Bam Aquino, question, eto dapat pa rin bang matuloy ang plunder case si Joel at Chis after they join your camp? Ayan, sabi ho ni Sas Rogando Sasot. Mga kababayan, ito ho yung napakagandang katanungan ngayon na marami po ang mga political analysts ang nagtatanong na kung yun daw hong mga hinug na mga kaso ay matutuloy. Sadya nga ba mga kababayan na ito ho ay ise-save na ho mga kabayan. Alam nyo kasi ganito yan. Sino ho ba ang nagsasampa ng kaso? Ang nagsasampa po ng kaso ay walang iba kundi po si Jesus. Ayan na, ayan tayo Ang nagsasampa po ng kaso ay walang iba kung hindi po si Jesus Crispin Boying Remulla. Sa makatuwid, yung Jesus po kayang ito ay ang magliligtas mga kababayan. Again, ulitin ko ang magliligtas dito po sa dalawang senador. Kaya po ang tanong po ni Sasurgando Sasot, Bam Aquino, question to Bam Aquino, question dapat pa rin bang matuloy ang plunder case ni Joel at Chis after they join your camp? Ayan. Mga kababayan, malaking katanungan kung matutuloy pa. Kasi sabi ho ng isang political analyst din mga kabayan, na nagsusuri po dito, ang paliwanag po nila mga kabayan, kapag ka daw po hindi itinuloy, ito kapag ka daw po mga kabayan hindi itinuloy, itong pagsampa ng kaso, lilitaw ho mga kababayan, eto na, lilitaw po mga kabayan, totoo ho mga kabayan na meron hong nangyari hong tinawag ho niyang palit ulong. Di ba? Yung palit ulo po mga kabayan, yung po yung sinasabi po doon, ayun na nga. So ano nga po pala yung palit ulo? Kapalit ho ng eto kasi mga kabayan, ang ibig sabihin ng palit ulo, yung sila ho ay lilipat sa partido po mga kabayan, at paglipat po sa kabilang partido, kapalit ho nung pagtanggal ho mga kabayan sa mga kaso. Ngayon, ito ho mga kabayan ang tanong. Mananahimik na lang ho ba kayang bigla mga kababayan? Oo. Mananahimik na lang bigla mga kabayan ng kaso at matatabunan na lang ito. Ayan ho ang abangan ho natin mga kabayan
At yung ingay ho ng mga pangangaso ho, kay Chis Escudero at Joel Villanueva, ito ho ba ay na mawawala na? Uy! Ito ho mga kababayan ito yung sinasabi ko na nga ba mga kababayan. Miyembro po ng mga JIL, yung mga Jesus is Lord. Ayan, oo. Nawalan ho ng gana dito ho sa pangyayaring ito. Ayan, pakita ho natin mga kabayan. Ito na nga, ayan o. Paalam JIL, nakakalungkot lang isipin sa ganitong dahilan ko pala lilisanin ng church na ilang dekada ko din kasama. I was baptized since 1999 sa'yo Joel Villanueva. Bahala na ang Diyos sa'yo, batid naman natin ano ang sinabi ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa kay Jesus na dumapa sa'yo para sa krus. Mga kababayan, isang miyembro po mga kabayan, nagpahayag po mga kabayan, actually kausap po yan nasa Hong Kong po yan. Eto po kasi yan, miyembro po ng JIL, mga kababayan, disappointed ho mga kabayan, dahil syempre ho mga kabayan, lumalabas ho kasi na hindi siya takot kay Jesus Christ, the one who was suffered and crucified, para ho sa ating lahat. Pero ang lumalabas po dito, Joel Villanueva, para sa akin he was afraid to the other Antichrist. I consider Antichrist because yung isa ho, Jesus Jesus, hindi ho totoong Jesus yun na Diyos. Jesus na tao po yung kinatakutan niya. Pero sa totoong literal na Jesus na pinangangaral niya at sinasandigan niya, hindi po siya natatakot. Pero natakot po siya dito Jesus Remulla. Grabe mga kababayan. Grabe ang sinapit to mga kabayan. Ito na nga ang sinasabi ho natin. Mga miyembro po mga kabayan ng JIL ay nawala na ho ng gana. Paano nga naman hindi mawawalan nga naman ng gana? Leader nyo ay walang prinsipyo at walang paninindigan. Okay? Di ba? Paano yun? Sa simple lang ho mga kabayan, na very basic lang ho, very basic lang mga kabayan. Eto ho mga kabayan sa isang banda mga kabayan, eto ho ang pangyayari. Teka lang ho Teka lang Judas is Lord. Ito. Ipakita nga ho natin to. Galing ng pagkakagawa ni Kuya. Galing ng pagkaka-edit mo sige. Inaangan ko to mga ganun tao Panoorin nga natin to. Judas is Lord. Joel is Lord. And Junior is Lord. Ito na ngayon ang bagong bansag sa kahulugan ng JIL Church na kinabibilangan ni Joel Villanueva. Ginamit ang salita ng Panginoon para sa pansariling interes. Akmang-akma sa kung ano ang kalaman ni Satanas sa Biblia. Tinalikuran ng katotohanan para masagip ang sarili at ang kanyang political career. You're a pastor and a church leader. How will you convince your church and people to believe that Jesus is Lord? Kung ikaw mismo mahina ang paniniwala at kayang-kayang ibenta ang pangalan ng Panginoon dahil lang sa takot. Nakakahiya. I myself is a Christian, but not a Christian like you, Senator Joel. I believe na marami sa mga kabilang sa simbahan nyo ang dismayado sa naging desisyon mo. Dahil nagdesisyon ka nang hindi base sa pinaniniwalaan mong Biblia, kundi base sa gawa ni Satanas. Ito ang mahirap sa inyong mga politiko na mga Kristiyano ko, no? Kayang-kaya nyong i-twist ang salita ng Diyos. Kayang-kaya nyong talikuran ng Diyos kapag naiipit na kayo. Sa madaling salita, hindi naman talaga ang Diyos ang sinasamba nyo, kundi sa lapi at kapangyarihan. Totoo nga ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng magaling magsalita tungkol sa Panginoon ay para sa Panginoon. Hindi lahat na naglilingkod sa simbahan ay para sa Diyos at sa katotohanan. Isang malaking halimbawa dito, itong si Joel Villanueva. Lumaki sa simbahan, anak ng pastor, but still, bulok pa rin ang paniniwala sa Panginoon. Or maybe, alam nyo, ito lang ho yan kasimple mga kababayan Bago ko ho ibigay sa inyo to
sometimes, eto ho, totoo ho nangyayari po ito. Totoong nangyayari ho ito. Sometimes, sabi natin, malakas ang pananampalataya ko. Kahit anong dumaan sa buhay ko, basta may Diyos ako't Kristiyano ako at pananampalataya ko, malalampasan ko. Eto na. Isang araw, si Pedro at Juan ay naglalakad ho sa tabing bangin. At gabi. At umuulan, madulas. Ito pong si Pedro, mga kababayan, ay nalaglag. Sa lalim ng nilaglagan niya, bangin eh. Di ba? So, iniisip ni Juan, wala na to, patay na to. So, iniwan ni Juan. Di ba? Iniwan na ni Juan. Wala na, patay na. Malayo pa naman yung hanapan niyang rescue. Okay, tumakbo siya sa malayo para makahanap ng tumulong sa kanya. Ngayon, dahil mo si Pedro, mga kabayan, ay Kristiyano. Ito dahil si Pedro ay Kristiyano, ang sabi po, mga kabayan, ni Pedro, malakas ang pananampalataya ko. Bakit? Si Pedro pala, nung nahulog, mga kabayan, sa pagkalalam na bangin, nakahawak, mga kabayan, sa kahoy. Nakahawak siya ganyan, Grabe, talaga nakaganyan siya. Ang sabi ho, mga kabayan, ni Pedro, malakas ang pananampalataya ko. Ibig sabihin nito, mananalangin ako sa aking Diyos at ililigtas ako. Sa makatuwid ho, nanalangin ho si Pedro. Panginoon, alam niyo po, ako'y tapat po sa inyo. Lahat po ng sinabi niyo ay akin pong tinupad. Ngayon po, ako po ay nalalagay po sa bigit ng alanganin. Iligtas niyo po ako. Yan. Bigla ho, mga nagmilagro. Eto na. Bigla nagmilagro. Eto na. Bigla nagmilagro ho, Bigla nagmilagro. Sumagot po ang Diyos. Sumagot po ang Diyos. Ang sabi ho ng Diyos Pedro, anak, alam kong malakas ang iyong pananampalataya. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Sige, bitawan mo ang pagkakapit mo dyan sa kahoy. Sabi niya, ganyan. Panginoon, pag binitawan ko po to, sabi niya, mahuhulog ako, malalim ang bangin. Di ba? Sabi niya, sa huling pagkakataon, Pedro, ililigtas kita. Bitawan mo ang iyong kamay sa iyong pagkakapit sa kahoy. Bitawan mo ng kamay mo. Alam nyo, hindi po binitawan ni Pedro. You know, hindi niya binitawan ni Pedro yung pagkakakapit niya. Gabi yun Then, later on, mag-uumaga na, mga kababayan, nang siya ay nakakapit pa rin, talagang gumagawa ng paraan, makasampa lang siya. Okay, hindi siya makasampa. Okay, talagang, nung mag-umaga, mga kababayan, napansin ni Pedro na kaya pala sinasabi ng Panginoon, na bitawan mo, Pedro, yung kamay mo sa pagkakahawak dyan, sapagkat ganyan na lang kataas. Ayan, wala na hong isang dipa, mga kababayan. Babagsak na sa lupa. Yun mga kabayan, ang ibig sabihin dito. Pananampalataya, minsan ang galing-galing magsalita. Sometimes, kamukha ho ni Joel Villanueva, ang husay-husay ho magsalita, mag-preach sa congregation. Pero when it comes in tribulation, when it comes in condemnation, dumating na po yung oras na siya po ay makakaabot po ng kahirapan. Well, madali niya po, mga kababayan, tinalikuran ang kanya hong paniniwala at pananampalataya. Mas pinaniwalaan niya po, mga kabayan, yun pong Jesus. Yung Jesus, isang Jesus, yung Jesus
Hindi niya pinaniwalaan yung totoong Jesus na pinanampalatayanan niya. Kung hindi, ang kanya hong pinanampalatayanan, mga kabayan, ay yun hong Jesus Boying Remulla. Yun. At saka ho yung BBM is Lord. Kaya ho, hindi ako magtataka kung bakit ho yung mga membro po ngayon ng JIL ay nag-aalisan sa kanila pong relihiyong sinamahan sapagkat meron po silang miyembro o meron silang leader na kung kayo ho ay miyembro, eto nga lang ho bilang leader ho ng Senado, kayo ho inaasahan ng taong bayan, bigla ho kayong binitawan. How much more pa yung mga miyembro ho sa congregation? O pakinggan pa ho natin mga kabayan, eto pong kay Joel Villanueva. He is just using the name of the Lord Jesus Christ for his own greediness and hunger for power. Simple lang naman, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, bakit di mo harapin ang mga kasong isinasampa sa'yo? Kung sinasabi mong pinagbibintangan ka lang at malinis ang konsensya mo, bakit hindi mo patunayan? Tama, may punto ho dito malinis ang konsensya ko. Wala akong dawit sa flood control. O di hagilapin mo yung totoong may sala ho sa flood control. Ang problema mga kabayan, eto na. Kaya dahil sa choice mo, nangangahulugan lang na may tinatago kang baho. Nangangahulugan lang na totoo ang sinasabi ng mga testigo na di umano may kinalaman ka sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan. Kasi kung para ka talaga sa Diyos, lalabas at lalabas ang katotohanan ng wala kang ginagawang mali. Pero dahil takot kang harapin ang multong ito, ibig sabihin lang kabaliktaran ng mga nauna mong pahayag na wala kang ginawang pagnanakaw. Okay. Maganda ho yung paliwanag, Kung malinis ka nga naman, bakit ka kinakailangan sumamba kay Bongbong Marcos? Alam naman ho natin lahat na ito pong Senado na binubuo po ni Gatchalian, ay Bongbong Marcos Senate po yan. Hindi po Senado ng bayan yan. Kung papansin, bagay, titignan ho natin, Ito ho, kapapasok lang ho na balita din ito. Kung papansin ho natin, lahat ng nasa minorya, lahat po sila halos may kaso na. Kamukha po ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Tapos sinundan po mga kabayan ni Senator Jinggoy Estrada. Eto hong si Senator Bato, si Robin Hood Padilla na obstruction of justice. Eto napapabalita ho, napipinto mga kababayan, etong si Senator Rodante Marcoleta aarestuhin na. Ilan na ho? 4 na. Papaano pa kaya mga kabayan si Joel Villanueva? 6 na. Kasi di ba, nung nakaraan, hindi pa lumilipat, mainit yan. Pang-7 po mga kabayan, pang-6 po mga kabayan, itong si Quezon. Nasangkot din ho mga kabayan sa flood control, sa anomalya, sindikato. Sino pa ang susunod niyan, brothers travelers? Ayan ho mga kabayan, Bongo. Di inuubos po. Pero kung titingnan ho natin sa kabilang banda, blameless, talagang napakalinis ho mga kabayan, talaga hong walang kaso, protektado, sina magkapatid na tulpo. Si JB Ejercito. Kaya ho hindi kumakalas yung mga yan, alam ho natin na may mga tinatagong baho yan. Subukan ho kumalas si tulpo. Sigurado ko ho, makakasuhan yung mga yan. Subukan kumalas si JB Ejercito, makakasuhan yan. Subukan mong kumalas dyan, Subiri, siguradong may kaso ka. Si Soto at Ping Lacson, subukan mong umalis dyan sa administrasyon, may kaso ka. Di ba? Tingnan ho ninyong mabuti mga kabayan, eto ho mga to. Kung titingnan ho, dalawang ho nga pangsyon, yung isa ho mga kabayan, puro kaso inabot. Pero ho, eto mga kabayan, safe na safe ka. Balita ho natin kay Joel Villanueva. Eto na ho mga kabayan. So lumalabas po mga kabayan, totoo ho walang paninindigan at prinsipyo ho. Ito hong si Joel Villanueva sa usaping ito. Grabe. So ito, pumuputok na ho ang balita mga kabayan. Ito na. Pumuputok na po itong balita na kung saan mga kababayan, di umano, meron na pong lumabas na warrant of arrest. May warrant of arrest na po mga kabayan. Ito pong
Ito nga pong si Senator Rodante Marcoleta. Grabe. At ayon po sa ating source ay wala daw po mga kabayan ha. Wala daw pong gustong kumuha. Anong ibig sabihin ito? Ha? Wala daw ho mga kabayan, ayon ho sa ating latest information, latest po ito ha. Ang sabi po, ayan, ang sabi po dito, latest, wala daw hong nagkagulo ho sa di umano, sa Campo Crame, ito ho latest mula Camp Crame, nagkaroon ng tensyon na command conference ng PNP DILG, walang may gustong mag-serve ng warrant kay Senator Marcoleta. Ayan. So, ibig sabihin, may arrest warrant na mga kabayan. O, subok. Ako para sa akin, subukan lang kaya ho mga kabayan na arestuhin ng ito hong si Senator Marcoleta sa isang kasong gawa-gawa. Tingin ko ho, magkakalechi-lechi ho, diyan na ho mag-uumpisa mga kabayan, ang pagkakalechi-lechi ho mga kabayan. Alangan pabayaan ho yan ang Iglesia ni Cristo, mga kabayan. Kaya ho mga kabayan, again, ito ho ang ating pinag-uusapan ngayon, latest mula sa Campo Crame, nagkaroon ng tensyon sa command conference ng PNP DILG, dahil wala daw hong gustong mag-serve ng warrant of arrest. Grabe. Ano ho? Oo. Okay. So, matindi ho ang bakit kaya ho tingin nyo, bakit kaya wala hong gustong mag-serve ng arrest warrant? Sa tingin po ninyo, di umano Ayan ho wala daw pong Kasi mga kabayan, sige subukan nyo ng arestuhin ho Senator Marcoleta ng magkaalaman na abe. Magkaalaman na kung ano ang mangyayari dyan sa sinasabi ho nila mga kabayan na grabe no. Ito pa mga kababayan, grabe, patindi ng patindi ho mga kabayan ang labanang ito. Palaban pa rin po mga kabayan, ito hong si Alan Peter Cayetano. Matindi ho mga kabayan ang kanya hong binitawan, na pahayag na sinabi niya ho ito. Senator Alan Peter Cayetano, labas ho natin baka sabihin na fake news na naman. Alam niyo naman, marami hong tumitira ho dyan. Senator Alan Peter Cayetano called Senate President Pro Tempore Vicente Sotto III and Senator Rapi Tulfo in Facebook Live. Tuta of Malacanang. Grabe, palaban, ito, tingnan nyo Uulitin ko tinawag po na tuta ng Malacanang itong si Tuta Sotto at saka ho itong si Rapi Tulfo. Cayetano, sabi ni Rapi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta, but doon mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Sotto at Senator Rapi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang, pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Ayun. Ayun. Palaban po mga kabayan, etong si Alan Peter Cayetano, daretsahan pong tinawag mga kabayan, mga tuta, mga kababayan alam nyo tuta, at antendihunan ng pahayag na yan tinawag na tuta. Oo. Di ba? Tinawag na tuta mga kababayan. Ito hong sina Tuta Sotto, sina Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, na tuta lang ni Lacson. Grabe. At ito na nga mga kababayan ang atin pinakahuli pag-uusapan ngayon araw ito. Grabe. Nagkita na ho mga kabayan sa wakas. Ito na ho ang pinakahihintay ng lahat mga kababayan. Ito na nagkakalat ho sa Facebook ngayon. Nagkita na po mga kabayan yung dalawa. Nakita ko, tawa ko ng tao ano ho yung sino ho yung mga nagkita? Abay, nagkita na po mga kabayan. Walang iba kung hindi po mga kabayan. Ito ipakita ho natin. Ayun Ayun yan. Ayan. Ayan na nagkita na po mga kabayan yung dalawa. Nagkita na po mga kabayan
The strong leader from Russia, si Putin, meets Lupin. Ayan, ang galing naman ng gumawa nito. Ah, alam nyo, nakakatawa to. Alam po nila mga kabayan. Alam po ng Russia mga kabayan na kung ano ho ang nangyayari ho sa Pilipinas. Kaya wag na ho tayo magbulahan. Ha? Oo. At alam ho nila na meron tayong presidenteng bangag. Meron tayong presidenteng nakikipag-ugnayan sa ICC. Kaya ho iniimbitahan niya si Putin para ho malamang pag pumunta ka dyan, eto lang ho logic niyan, malamang dyan ka na maaresto sa Pilipinas. It's a great honor and privilege. Ayan ho mga kabayan, na nakapagpa-aresto ho siya ng, tandaan nyo ha, eto lang ho ang tatak ho ng Bongbong Marcos. Yun nga hong malapit sa kanya, na nagpanalo sa kanya, nagawa niyang hudasin at ibigay sa ICC. Ito pa kaya hong banyagang ito na taga-Russia, mga kabayan. Baka pag pumunta ho dito mga kabayan, lumusubo si Matibag at inaaresto niya po mga kabayan, ito si Vladimir Putin, kasama Australianes. Ayan. Kaya mga kabayan, ang ganda ho ng title nila mga kabayan ha, promise. Ang ganda ho ng titulo ho nila. Ha? Putin meets Lupin. Ayan. Hindi ho pinanganak kahapon si Vladimir Putin mga kababayan. Ulitin ko ha. Hindi po pinanganak kahapon yan para ho magpalin lang at magpabola lang sa isa hong Lupin. Alam niya ho mga kabayan, ang nakawan sa Pilipinas, may advance po yan mga kababayan. Ha? At yung mga behavior ho at galawan mga kababayan. Di ba? Eto, last na lang ho, pinaka-last na lang ho to para mga kabayan, kamakailan ho mga kabayan, nagyabang ho itong si Erwin Tulfo. Alam nyo, sabi ko sa pagiging broadcaster, pwede ka pala maging milyonaryo. Magkano ba sahod doon ng isang broadcaster? Kaya ho mga kabayan, nagulat po ang isang batikang eto talaga hong sikat na ho ito nung kapanahunan niya. Kasi bata pa ako, pinapanood ko na po ito Tuwing ABS-CBN yun Mel and J. Eto, pakita ko sa inyo. Bata pa ako, pinapanood ko yan si Kuya J. Isipin nyo nung bata ako, iniidolo ko yan kasi pinapanood namin Mel and J, sila dalawa ni Mel, di ba? Tapos makikita ko ngayon, makakasama ko ho, nakakakwentuhan ko, yung idol ko. Ayan. Anong sabi ho mga kabayan ni Idol Mel and J, ni Kuya J Sonsa? Sabi ni Tulfo ay giniit na produkto ng trabaho ang kanyang 400 million na yaman. Kaya ho sabi ho ng broadcaster na si J Sonsa, walang broadcaster na kumita ng 400 million sa pagbo-broadcasting. I was once one of the top broadcaster and highest paid radio and television personalities. Pero hindi ko kinita yung ganyang kalaking amount in the more than 40 years in the profession. Boom! Grabe. Ayan ho mga kabayan, sinabi niya. Kasi sabi ho, hindi pa daw po mga kabayan, ito ha, hindi pa raw ho mga kabayan, pumapasok sa politika mga kabayan, ito hong si Bendalo, kinita niya na ho ito. Samantalang nung tinignan ko ho mga kabayan, yung kanya hong mga palatuntunan, sumali sa T3, nagsarado, kung ano-ano ho yung mga palatuntunan ho nila. Hindi ho malaman kung teka lang, tumatawa ka kaibigan. Partner, nagumagawa nila ako ng video, partner. I call you back. Or balikan kita, partner ha. Okay. Ayan, at yun na nga mga kabayan. Ayan. At nagtataka ho mga kabayan kung bakit ganun ang pangyayari ha. Kwento. Grabe, milyones mga kabayan ang kinita. Alam nyo na kung saan niya kinita yan. Mga kababayan, huwag nyo hong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa atin hong YouTube channel. At meron ho tayong live, meron ho tayong ina-upload. 30 minutes upload ho ang ating usually i-upload. Pero nagla-live pa rin po tayo mga kabayan. At abangan nyo po ako sa susunod nating upload at live. Ako po ang inyong naging host, Brother Swabelers Danchan. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe, always God bless, and always God first. Mabuhay po kayo.